Balikan natin kung saan tayo huminto noong nakaraan at buksan natin itong bagong kabanata. Ngayon, mula sa Logos at Karunungan, natural na dumarating tayo sa tanong ng banal. Sinasabi na ang bagong kabanata ay tungkol sa ugnayan ng tao sa banal at sa pagpuna ni Heraclitus sa panlabas na ritual na walang tunay na kahulugan. Mahalagang pagkakaiba ito. Hindi simpleng kontra-relihiyon si Heraclitus. Ang pinupunan niya ay ang ritual na naputol sa tunay na pakikipag-ugnayan. Ibig sabihin, gumagawa ka ng isang kilos reliyon pero walang pagbabagong nangyayari sa loob o kilos spiritual na walang nagbabago sa loob. Nagdarasal ka pero hindi ka nakikinig. Nag-aalay ka pero walang katapatan. Sumasamba ka pero hindi mo nauunawaan ang iyong ginagawa. Kaya ang tanong ay hindi lamang may ritual ba, kundi may tunay bang ugnayan? Meron bang relasyon? Kaya nga, nahuhulog to lagi sa pagpuna ng ritual. Dito mas matapang si Heraclitus. Pinupunan niya mga taong nagdarasal sa mga estatwa na hindi naman tunay na nakikilala ang mga Diyos at bayani sa kanilang katalagahan. Ano ang problema? Hindi lamang ang statwa. Ang problema ay pagkalito ng tanda at ng tinutukoy ng tanda. Parang isang tao na may larawan ng mahal niya sa buhay, mahalaga ang larawan, pero ang larawan ay hindi ang mismong tao. Kung kausapin mo lamang ang larawan pero ayaw mong kausapin ang talagang tao, may problema. Ganito natin maaaring ipaliwanag itong mga nasa inyong harap-harapan. Ang ritual ay tanda lamang. Ang ritual ay maaring mahalaga, pero kailangan itong tumuro sa mas malalim na realidad. Kapag naging isang simpleng pagkilos lamang, nawawala ang katuturan at napakaganda na hindi doon nagtatapos rito ang ating usapin. Sinasabi rin nito na kinikilala ni Heraclitus ang mga misteryong maaring magdala ng lunas, lalo na kung ang alay ay nagmumula sa pusong buo at malinis. Kaya hindi niya simpleng itinatapon ang ritual. Ang tanong lagi ay, saan nanggagaling ang ritual? Kung galing sa takot lamang, sa pakitang tao, sa superstition, o sa isang pusong tunay na nakikitungo sa banal, malaki ang pagkakaiba ng mga iyon. Kaya nga dito papasok yung hudyat ng Diyos sa Delphi. Sabi ni Heraclitus tungkol sa Panginoon sa Delphi, hindi nagsasabi, hindi nagtatago, ngunit humuhudyat. Napakalalim ng mga katagang ito sa aking pagpuna at palagay. Hindi nagsasabi. Ibig sabihin, ah, hindi spoon-fed lamang ang katotohanan. Hindi palagi nagbibigay ang banal ng diretsahang sagot. Ganito ang gawin mo. Hindi nagsasabi. Ngunit hindi rin nagtatago. Hindi naman yan, hindi, ang Diyos ay hindi naman talaga, hindi malapitan. O yung sa wikang Ingles, God is not totally inaccessible. May ibinibigay, may lumilitaw, paminsan may mga bakas, may mga tanda, humuhudyat.
ito ang mahalagang salita sa tingin ko. Ang banal ay nagpapahiwatig at ang tao ay kailangang matutong bumasa. Napaka Heraclitus nito o Heraclitus. Hindi ba't ganito rin ang ginagawa ng mga fragments? Hindi niya sinasabi, naririto ang 5 malinaw na doktrina. Nagbibigay siya ng kabalintunaan, no? Talinhaga, ilog, apoy, busog, lira, paakyat, pababa, mga pahiwatig ito. Ang logos ay hindi laging sumisigaw. Minsan, kailangan itong marinig sa hindi direktang paraan. At dito napakahalaga ng ugnayan ng panayam ng unang bahagi at ikalawang bahagi ng nakaraan. Kung ang tao ay natutulog, hindi niya makikita ang hudyat. Kung masyadong maingay ang loob, hindi niya maririnig. Kung puno ng opinyon ng madla ang sinusunod, baka hindi niya mapansin. Kung ang ritual ay walang laman, hindi siya tunay na nakikipagtagpo. Kaya ang pakikitungo sa banal ay nangangailangan ng parehong disposisyon na hinihingi ng logos, pagiging gising, katahimikan, pakikinig, at pagtanggap. Siguro nalilito kayo kung ano ugnayan nito sa mga una nating napag-usapan, ngunit linilinaw ni Heraclitus sa puntong ito na ang karunungan ay mahirap hanapin tulad ng ginto. Kung maalala nyo, nasa ikalawang bahagi ito ng recording. Maraming kailangang hukayin upang makakita ng kaunti, ngunit tunay na mahalaga. Ang pinakamahalaking mga hadlang ay hindi lamang di pagkaalam, ignoransya, kundi pagtulog ng diwa, pagsunod sa madla, at pag-aakalang ang dami ng impormasyon ay katumbas ng karunungan. Kaya ang tunay na pag-aaral ay nangangailangan ng buhay na pandama, pagkilala sa sarili, at disiplinadong pag-aaral ayon sa Logos. At sa pinakamataas na antas, ang karunungan ay pagkilala na may pag-unawang namamahala sa lahat, sa pamamagitan ng lahat. Isang liwanag na hindi natin pag-aari, kundi tinatanggap. Pagdating sa banal sa makatwid, hindi sapat ang panlabas na ritual. Ang tunay na pakikitungo ay nangangailangan ng pusong buo at malinis at ng kakayahang makita ang hudyat. Sapagkat ang banal ay maaaring hindi tahasang magsalita at hindi rin lubusang magtago, kundi magpahiwatig. Kaya kung ang logos ay naroroon at humuhudyat, gaano tayo kagising upang makilala ito? Umabot na tayo sa dalawang malalaking tanong, no? Ano ang banal, ah, at ano ang at paano dapat mamuhay ang tao sa polis? Mula sa theos, sa usapin ng theos, dito hanggang sa dulo, lilipat tayo sa nomos at polis. Ang mahalagang pagkakatuloy ay ito, ang parehong logos na nagbibigay sukat sa cosmos ay siya ring batayan ng tunay na pag-unawa ng batas at ng maayos na pamumuhay ng tao. Simulan natin ito sa ikasampung kabanata o punto tungkol sa Theos. Ngayon ay pumapasok tayo sa konsepto ng
Theos, ang Diyos sa pilosopiya ni Heraclitus. Ayon rito, ang Theos ay kailangang isipin bilang higit sa anumang pangalan at imahe. Mahalagang simulan dito dahil napakadali nating isipin ang Diyos ayon sa ating sariling larawan. Kapag iniisip natin ang isang Diyos, maaaring naiisip natin ang isang napakalaking tao. May isip gaya natin, may damdamin gaya natin, may kagustuhan gaya natin, mas makapangyarihan lamang. Pero tila hindi iyon sapat kay Heraclitus. Ang tanong niya ay, paano kung ang banal ay hindi simpleng tao na pinalaki lamang? Paano kung ang theos ay isang realidad na lampas sa paraan natin ng pag-unawa? Kaya dito kailangan nating maging maingat. Hindi natin dapat agad ikahon ang theos sa mga konseptong pamilyar sa atin. Ito ang pareho ring intelektual na disiplina na ginagawa natin sa Logos. Makinig muna bago magtakda ng kahulugan. May isang fragment na interesante, well, hindi lang isa, syempre, dalawa nga ang naririto. Sabi, iisa lamang ang tunay na marunong, ibig niya at di niya ibig ang pangalang Zeus. At isa pang pahayag, ang pag-uugali ng tao ay walang katunayan, ang sa Diyos ay may sukat. Ano ang ibig sabihin ng ibig at di ibig ang pangalang Zeus? Hindi simpleng pagtanggi sa pangalan. Mas malalim ang punto. Maaring makatulong ang pangalan, ngunit hindi nito nauubos ang realidad. Kapag tinawag mo, kapag tinawag nating Zeus, may itinutuon tayong pansin. Pero hindi ibig sabihin na nakulong na natin ang banal na salitang iyon. Parang pangalan ng isang tao. Kapag sinabi kong one, tumutukoy iyon sa isang tao. Pero ang salitang one ay hindi kabuuan ng taong iyon, lalong higit sa theos. Kaya maaaring tanggapin ang pangalan, ngunit hindi dapat isipin na ang pangalan ay katumbas na ng buong misteryo. Ang theos ay hindi isang persona na simpleng katulad ng tao. Inilalarawan ito bilang isang katotohanang higit sa tao at hindi maaaring ikulong sa anumang pangalan o imahe. Ang tao at ang sukat. Ang tao ay madaling mawalan ng sukat. Napakahalaga, di ba? Nasosobrahan, nagkukulang, nagpapadala sa galit, nadadala ng pride o kayabangan, nagbabago ng isip ayon sa pansariling interes, ngunit ang banal ay may sukat. At muli, bumabalik tayo sa sentrong konsepto ng buong panayam na ito. Logos,
bilang sukat. Kaya kapag tinatawag na marunong ang banal, hindi lamang ito nangangahulugang marami itong alam. Ito ay tumutukoy sa isang pag-unawang nakakakita at sumusukat sa kabuuan. Siyempre, maaari rin 'tong itulak pa at pag-usapan ng Diyos bilang pagbabago. May apat na pares dito, araw at gabi, taglamig at tag-init, digmaan at kapayapaan, kasiyahan at gutom. Mapapansin niyo lahat ay kabaliktaran o magkatunggali. At muli nating makikita yung kilos ni Heraclitus. Hindi niya basta sinasabing araw mabuti, gabi masama, kapayapaan mabuti, digmaan masama, kasiyahan mabuti, gutom masama. Mas malalim ang tanong, ano ang kabuuang logos na nag-uugnay sa mga magkasalungat? Ang Diyos ay araw at gabi, ang Diyos ay araw at gabi sa iisa, ang taglamig at tag-init ay nagkakaisa sa Diyos, ang digmaan at kapayapaan ay bahagi ng iisang pagbabago, at ang kasiyahan at gutom ay nagkakaroon ng iisang kahulugan sa mas malawak na kabuuan. Huwag nating ipakahulugan na nawawala ang pagkakaiba. Hindi ibig sabihin ang araw ay katulad na ng gabi. Hindi. Magkaiba sila. Pero ang mas malalim dito na pagmumuni-muni ay hindi sila lubos na mauunawaan ng magkahiwalay. Alam natin ang araw dahil may gabi. Nararanasan natin ang tag-init dahil may taglamig. Naunawaan natin ang gutom dahil may kabusugan. At muli, ang, ang pagkakasalungat ay hindi laging simpleng kontradiksyon lamang. Maaari itong maging ugnayang pagkakaiba sa loob ng kabuuan. Ang ang apoy muli, sabi diyan, ang Diyos ay umiiba gaya ng apoy. Napakahalagang balikan ang talinhaga ng apoy. Ang apoy ay hindi static o statiko. Patuloy itong nagbabago, ngunit nananatili itong apoy. Kaya nga, sa wika ng panayam na 'to, ang theos ay hindi kailangang isipin bilang isang patay at hindi gumagalaw na bagay. Ang banal ay maaaring maunawaan sa pamamagitan ng isang dinamikong pagkakaisa. Ang pagkakaisang hindi pumapatay sa pagbabago. Ngayon, tignan natin ang isang napakatalim na fragment. Kapag inihambing sa Diyos ang pinakamarunong na tao, makikita siyang parang unggoy sa dunong, sa ganda at sa lahat ng iba pa. Medyo brutal ang pagkakahalintulad. Pero ano ang punto? 'Di ba? Isang uri ng intelektual na pagpapakumbaba. Isipin ang pinakamatalinong tao, ang pinaka may pinag-aralan, ang pinakamaraming alam. Kapag inihambing sa banal na pag-unawa, napakalimitado pa rin. Ayon dito, ang pagkakaiba ay hindi lamang antas, kundi uri.
Ibig sabihin, hindi lamang ang Diyos ay may 100% kaalaman, ang tao 10% lamang. Mas malalim. Maaring ibang uri mismo ng pag-unawa ang pinag-uusapan. Ito ang mahalagang pagwawasto sa yabang ng pilosopo. Ang pilosopo madaling mahulog sa tukso dahil nag-iisip ako, kaya kong maunawaan ang lahat. Itutulak yan paatras ni Heraclitus. Sasabihin niya, hindi. Ang tunay na karunungan, kasama nito ang pagkilala na may mga hangganan ang tao. Tandaan doon sa nakaraang slide, sa kamatayan, maaring manatili ang hindi inaasahan. O kaya sa slide 34, napakalalim ng logos ng suke. At ngayon, ang pinakamarunong na tao ay limitado pa rin kung ihahambing sa banal. Kaya ang karunungan ay hindi kailanman maaring lunukin. Kaharap ng karunungan ay ang pag-unawa at pagpapakumbaba sa harap ng kung anong lagi na't simula't una lampas sa atin. Dito pumapasok yung usapin ng polis, no? Usapin ng polis. Mula sa Diyos papunta sa lipunan, mula sa Diyos or mula Theos papunta sa polis. Ang bagong kabanata ay tungkol sa lipunan at batas. Ang nomos bilang salamin ng logos sa pamumuhay ng tao. Napakahalaga nitong mga usapin na to dahil pinapakita na ang filosofiya ni Heraclitus ay hindi lamang tungkol sa cosmos at spiritualidad. May politikal din tong pag-uunawa. Kung may logos ang daigdig, at kung dapat mamuhay ayon sa logos ang tao, natural na itanong, paano dapat isaayos ang ating pamumuhay kasama ang iba? Diyan pumapasok ang polis. Ang polis ay hindi simpleng pisikal na syudad. Ito ay isang komunidad na politikal or political community, pamayanan politikal. Lugar kung saan namumuhay ang mga tao ng magkakasama. At kung sama-sama tayong nabubuhay, kailangan natin ng nomos na tumutukoy sa batas, kaayusan, at tuntunin. Dapat ipagtanggol ng bayan ang nomos na parang pader. Isipin ninyo ang sinaunang lungsod. Ano ang ginagawa ng pader? Pinoprotektahan nito ang polis.
Kapag bumagsak ang pader, masisira ang lungsod. Vulnerable ang lungsod. Ngayon, sinasabi ni Heraclitus, ganun din ang batas. Kapag bumagsak ang nomos, hindi naman isang batas lamang ang nawawala, nasasaktan ang mismong posibilidad ng buhay komunal. Dahil paano tayo mamumuhay kung ang bawat isa ay sumusunod lamang sa sariling kagustuhan? Ako ang masusunod. Ikaw ang masusunod. Ang pinakamalakas ang masusunod. Ang pinakamayaman ang masusunod. Ang may pinakamalaking hukbo ang masusunod. Wala ng polis. May kompetisyon lamang ng kapangyarihan. Kaya ang nomos ay parang pader na nag-iingat sa buhay ng polis. Ngunit saan nanggagaling ang kapangyarihan ng batas? Dito pumapasok yung ikalawang fragment. Lahat ng makataong nomos ay pinatutubo ng isang makalangit. Napakahalaga niyan. Hindi sapat na sabihin, batas iyan dahil ginawa ng gobyerno. Heraclitus, mukhang may hinihinging mas malalim. Ang batas ng tao ay dapat nakaugat sa isang mas malalim na sukat. Ang makalangit na nomos ay ang logos mismo. Kaya may posibilidad ng paghuhusga, pagtatanong. Hindi lahat ng batas na ginawa ng tao ay parati ng matuwid. Kailangang itanong na ayon ba ito sa logos? May sukat ba? May katarungan ba? Katuturan ba? Nagbibigay ba ito ng kaayusan sa kabuuan o hindi? Dito pumapasok yung usapin ng nomos at logos. May tatlong bahagi muli dito na makikita nyo. Una, ang isang mamumuno, ang kapulungan ng mamamayan, at ang batayan ng nomos. Napakaganda nitong gamitin upang ipaliwanag ang politika. Una, ang isang mamumuno. Isang mamumuno. Ang namumuno sa polis ay dapat kumilos ayon sa nomos, hindi ayon sa sariling kagustuhan. Napakahalagang prinsipyo nito. Ang leader ay hindi batas. Ang leader ay nasa ilalim ng batas. Kapag sinabi ng pinuno, gusto ko ito, kaya gagawin natin, hindi pa sapat. Ang tanong, naayon ba ito sa nomos? At sa mas malalim na nivel, naayon ba ang nomos sa logos? Kaya ang tunay na kapangyarihan ay hindi simpleng power lamang. Ang kapangyarihan at otoridad lagi nang may sukat. Ikalawa, ang kapulungan ng mamamayan. Ang batas ay inuhubog ng kapulungan sa pamamagitan ng talakayan at pakikipagsundo. Napakagandang koneksyon sa hidwaan. Hindi kailangang pare-parehong opinyon ng mamamayan. Sa katunayan, merong hindi pagkakaintindi, may debate, may pag-aaway, pero tandaan ng busog at lira. Ang problema ay hindi ang problema ay ang pagkakaibang walang logos at pagkakaibang walang sukat.
Kaya maaari nating makita ang isang politikal na pag-uusap bilang isang uri ng pag-aangkop. May magkakaibang boses, may magkakaibang interes, may tensyon, ngunit naghahanap ng isang kaayusang maaring pagbahaginan. Ito ang magandang politikal na paglalapat ng buong panayam. Ikatlo, ang batayan ng nomos. Ang tunay na pundasyon ng makataong nomos ay logos, ang makalangit na nomos na sapat sa lahat. Ito marahil ang pinakamatibay na punto. Ang batas ay hindi dapat maging personal na kagustuhan lamang, hindi sapat na puro opinyon ng mas nakararami. Kailangan nitong magkaroon ng isang rasyonal at universal na sukat. Kaya mula sa Heraclitus kaya mula kay Heraclitus, maaari nating sabihin ang politika ay dapat makinig sa logos. Hindi lamang sino ang malakas, hindi lamang sino ang popular o mas popular, hindi lamang ano ang gusto ng namumuno, kundi ano ang makatarungan at angkop para sa kabuuan. At dito tayo papasok na sa huling kabanata, sa huli. Ito ang pangwakas na pagmumuni-muni at isang buod ng isang buhay na inilaan sa paghahanap sa katotohanan. Magandang huminto dito bago ipagpatuloy sa mga susunod pang 5 slides. Dahil balikan natin kung saan tayo nagsimula. Nagsimula tayo sa isang madilim na palaisip. Pagkatapos natuklasan natin ang logos at sinabi niya, gumising, makinig, huwag matulog sa sariling mundo. Pagkatapos na nakita natin ang hidwaan, hindi lahat ng tunggalian ay pagsira. May hidwaan na maaring maging kabuuan kapag may tamang sukat. Pagkatapos, busog at lira, tensyon at sukat ang siyang ay parehas ng galaw at harmoniya. Pagkatapos, talinhaga. Hindi lamang sagot ang kailangan, kailangang sanayin ang diwa. Pagkatapos, kaugnayan. Hindi sapat na tanungin, ano ito? Kailangang itanong, ano ito sa kaugnayan nito sa iba? Pagkatapos, sangkaayusan at apoy. Ang realidad ay nabubuhay sa pagbabago. Pagkatapos, buhay at kamatayan. Hindi lubos na magkahiwalay. Pagkatapos, suke. Ang sarili ay may napakalalim na logos. Pagkatapos, karunungan. Maraming alam ay hindi nangangahulugang marunong. Pagkatapos, banal. Hindi nagsasabi, hindi nagtatago, humuhudyat. Pagkatapos, theos. Higit sa pangalan at imahe. At pagkatapos, polis at nomos. Ang logos ay hindi lamang nasa cosmos at sarili. Kailangan din itong makita sa paraan ng ating pamumuhay kasama ang iba. Kaya pagdating natin sa huli, hindi lamang tayo nagtatanong ano ang sinabi ni Heraclitus. Mas mahalagang itanong, ano ang ginagawa ng pakikinig kay Heraclitus sa paraan ko ng pagtingin. Dahil maaari iyon mismo ang layunin ng buong panayam, hindi upang kabisaduhin si Heraclitus,
kundi upang matutong gumising, makinig, tumingin, dumanas, tumanggap ng hidwaan, hanapin ang tamang sukat, kilalanin ang sarili, at mabuhay ayon sa Logos. Sa huling 5 slide, hindi na sinusubukan ng panayam na gawing simpleng sistema ang kaisipan ni Heraclitus. Sa halip, pinapaalala nito na ang kanyang mga fragment ay pahiwatig lamang, mga bakas ng isang pag-iisip na patuloy nakikinig sa Logos. At pagkatapos, kung gayon, ay hindi buod lamang. Isa itong paanyaya na gumising, makinig, at yumapak ng malapit sa katotohanan. Hindi malalagom ang isip ni Heraclitus. Sinasabi dito na hindi natin basta mailalagay sa isang simpleng buod ang kanyang mga pagmumuni-muni. Mga labi lamang ang naiwan sa atin dahil sa pagdaan ng panahon. Ngunit sapat na ang mga ito upang makita natin ang yaman ng isang isip na matipid sa salita, ngunit malalim sa nilalaman. Ito ang magandang pagwawasto sa paraan natin ng pag-aaral. Madalas gusto natin matapos ang isang pilosopo sa pamamagitan ng isang formula. Heraclitus, pagbabago. O Heraclitus, apoy. O Heraclitus, tunggalian. Pero kapag ginawa natin iyon, baka masyado nating pinapaliit ang kanyang isip. Ang logos, hidwaan, apoy, suke, theos at nomos, hindi sila magkakahiwalay na paksa lamang. Magkakakabit sila sa isang malawak na pagtatangkang makita kung paano nagkakaroon ng kaayusan, katuturan, at pagkakaisa sa loob ng pagbabago at pagkakaiba. Kaya hindi sapat na kabisaduhin natin ang fragments. Ang tanong ay, natutunan ba nating tumingin gaya ng hinihingi ng mga fragment? Diyan tayo nagiging philosophical. Sabik magtago ang sang tumutubo. Sa wikang Griego, physis kruptestai philin. Napakahalaga ng salitang physis dito. Ang pagbabago ng daigdig ay hindi inilalarawan bilang simpleng pagkawala o walang saysay na pag-iiba. Sa halip, ito ay pagtubo ng umuusbong. Isang tuloy-tuloy na paglitaw ng bago mula sa pagsasalubungan ng mga puwersang nasa tamang sukat. Ito ang magandang puntong pangwakas sa tema ng pagbabago. Hindi sapat na sabihin lahat ay nagbabago, everything changes. Ang mas mahalagang tanong, ano ang uri ng pagbabagong ito? Hindi lamang pagsira, may pagtubo. There is emergence. May bagong lumilitaw. May sariwang anyo. At ito mismo ang dahilan kung bakit magandang pamagat ang hidwaan na bumubuo.
Ang hidwaan ay hindi lamang banggaan. Sa tamang sukat, maaari itong maging pinagmumulan ng bagong kabuuan. Nagtatago ang kalikasan. Napakaganda rin ng ideya na ang daigdig ay parang naglalaro ng taguan. Hindi nito agad ibinibigay sa atin ang lahat. Kailangan nating hanapin. Kailangan nating magmasid. Kailangan nating makinig. Kailangan nating lumabas sa sarili nating mga nakasanayan, comfort zones. At dito bumabalik ang buong metodo ng panayam neto. Dumanas, magmasid, kilalanin, umunawa. Parating na tayo ng parating sa dulo at dito na tayo sa halos ganito. Ito marahil ang pinakamagandang huling ideya sa buong panayam na 'to. May salitang Griego diyan, anakbasen, na ang ibig na ipinaliliwanag bilang yumapak ng malapit, yumapak ng lumapit, dumikit, o mas natural na Pilipino, halos ganito. Napakagandang pilosopikal na attitude ito. Hindi nakuha ko na ang buong katotohanan, hindi ito ang pinal na sagot, kundi halos ganito. Nakayapak tayo ng malapit. May nakita tayo, may naunawaan tayo, pero hindi natin inaangkin na naubos na natin ang realidad. Ito yung pagpapakumbaba ng isang pilosopo muli, Heraclite, at yung laro ng alam at di alam. Heraclitus at ang hindi pagkaalam. Sinasabi na naramdaman ni Heraclitus ang logos sa buong daigdig at dahil dito nagkaroon siya ng pananabik na saliksikin ito. Kasabay nito, inamin niya ang lalim ng kanyang hindi pagkaalam. Gayunman, sa buong buhay niya, sa buong buhay niyang paghahanap sa katotohanan, nakayapak siya ng malapit. Napakaganda nito. Ang karunungan ay hindi kabaliktaran ng hindi pagkaalam. Minsan, ang tunay na karunungan ay pagkilala sa eksaktong hangganan ng alam mo. Hindi mo sinasabing wala akong alam, pero hindi mo rin sinasabing alam ko na ang lahat. Mas mature ang may nakita ako, may naunawaan ako, ngunit may higit pa. Ang aming pagsisikap. Tatlong salita ang binibigay natin bilang buod. Logos, hidwaan, paggising. Kung kailangang dalhin ng estudyante ang tatlong bagay mula sa panayam na ito, maaaring ito na iyon. Logos, ang logos ang salitang nagbibigay katuturan sa lahat
at naririnig sa katahimikan ng kalooban. Hindi simpleng kahulugan o definisyon. Ito ang kaayusan at katuturang kailangang pakinggan. Pangalawa, hidwaan. Ang hidwaan ang pinagmumulan ng kabuuan. Ang pag-aangkop ay maaring lumitaw mula sa hindi pagkakasundo. At dito malinaw na hindi natin sinasabing lahat ng tunggalian ay mabuti. Ang punto ay may mga tensyong kinakailangan upang magkaroon ng tunay na kabuuan. Paggising. Ang simula ng lahat ay paggising. Gumising, dumama, makinig sa logos. Ito marahil ang pinakamahalagang konsepto sa buong panayam. Bago maging marunong, kailangan munang gumising. Bago magkaroon ng sagot, kailangan munang makinig. Bago humatol, kailangan munang tumingin. Ang magandang kataga rito ay sana makayapak rin tayo ng malapit. Hindi kailangang sabihin na nakuha natin ang lahat. Sapat nang nakalapit tayo. At naririto na tayo sa ating pinakahuling punto. Ito ay halos isang paanyaya. May 3 kilos, makinig, gumising, yumapak. At may mahalagang fragment din sa nakikinig, hindi sa akin kundi sa logos, katotohanan ang sumang-ayon na isa ang lahat. Ito ang napakagandang pagtatapos. Pansinin ang sinasabi, hindi sa akin. Napakahalaga. Hindi sinasabi ni Heraclitus, makinig kayo sa akin dahil ako ang otoridad. Ang sinasabi, makinig kayo sa logos. Ibig sabihin, ang pilosopo ay hindi dapat pumalit sa realidad. Ang guro ay hindi ang katotohanan. Ang libro ay hindi ang katotohanan. Ang lecture ay hindi, yung panayam na ito ay hindi ang katotohanan. Lahat ito ay maaari lamang magturo patungo rito. Makinig, makinig sa logos na maaring bahaginan ng lahat, gumising mula sa pagtulog ng diwa, yumapak ng malapit, halos ganito, at marahil dito makikita ah, ang pinakaangkop na pagwawakas ah, sa panayam na to. Dali lang. Ah, Hindi kailangang matapos kay Heraclitus ang tanong. Ah, at yun naman ang sinasabi natin. Sa katunayan, kung tunay nating naunawaan siya, mas marami tayong tanong ngayon kaysa noong nagsimula tayo. Pero baka mas gising na tayo, mas marunong makinig, mas marunong tumingin sa pagbabago, mas handang harapin ang hidwaan ng hindi agad tinatakasan, mas marunong maghanap ng sukat, at mas mapagpakumbabang magsabi,
Hindi ko pa lubos na alam, pero nakayapak na ako ng mas malapit. Iyan ang magandang huling salita kay Heraclitus. Hindi pag-angkin sa katotohanan, kundi patuloy na pakikipagsapalaran patungo dito. Hayaan niyo ako na alisin yung slides, no? At malalim-lalim na rin yung ating napag-usapan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay kay Heraclitus, marahil ang pinakamahalagang gawain ay hindi lamang tanungin ano ang natutunan natin tungkol kay Heraclitus. Mas mahalagang tanong, pagkatapos makinig kay Heraclitus, nagbago ba ang paraan ng pagtingin sa realidad? Sapagkat kung may isang bagay na paulit-ulit na ipinapaalala ang buong panayam na ito ay ang filosofiya ay nagsisimula sa paggising. Hindi sapat na naririto tayo, hindi sapat na nakakakita tayo, hindi sapat na nakakarinig tayo. Maaaring gising ang katawan, ngunit natutulog ang diwa. Maaari tayong mabuhay sa iisang daigdig, ngunit nakakulong sa kanya-kanyang sariling pag-unawa. Kaya mula sa simula, hinihingi ni Heraclitus ang isang disposisyon, makinig sa logos. Malinaw na malinaw, di ba? Sabi niya, sinasabi, makinig lagi, makinig, makinig sa logos, makinig sa logos. Hindi lamang yan sariling opinyon. Hindi lamang sinasabi ng madla, kundi sa katuturang lumilitaw sa realidad mismo. At mula rito, maaari nating ibuod ang buong panayam sa ilang magkakaugnay na paggalaw. Una, gumising, may logos ang daigdig. Nagsimula tayo sa logos, ang daigdig ay hindi lamang koleksyon ng mga bagay, may kaayusan, ugnayan, sukat at katuturang maaaring pakinggan at unawain. Ngunit ang logos ay hindi natin pag-aari. Hindi natin nililikha ang katotohanan ayon sa gusto natin. Sa halip, kailangang matutunan nating tumanggap, makinig, at tumugon. Kaya ang tunay na kaalaman ay hindi simpleng pagdami ng impormasyon. Ang taong maraming alam ay maaari pa ring natutulog at marunong ang yaong natutong makinig at makita ang kaugnayan ng mga bagay. Kailangan din nating tanggapin ang hidwaan, hindi lahat ng salungatan, opposites, ay pagkasira. Pagkatapos ay nakita natin ang hidwaan, di ba? Ito marahil ang isa sa pinakamahirap, ngunit pinakamayamang aral ni Heraclitus. Karaniwan kapag may salungatan, gusto natin itong alisin. Kapag may tensyon, gusto natin agad magkaroon ng resolusyon. Ngunit itinuturo sa atin ng busog at lira na may mga bagay na umiiral at gumagana dahil sa tensyon. Kapag inalis ang tensyon sa busog, wala na itong bisa. Kapag inalis ang tensyon sa kwerdas, wala nang musika. Kaya hindi lahat ng pagkakaisa ay kawalan ng pagkakaiba. May pagkakaisang nabubuo dahil ang magkakaiba ay nasa tamang sukat. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pahayag na digmaan ng Ama ng lahat. Hindi ito simpleng pagpupuri sa karanasan. Ang hidwaan ay maaring maging pinagmumulan ng pagbabago at kaayusan. So kapag ito, lalo na kapag ito ay nasa loob ng logos, at maaaring higit na mabisa ang hindi nakikitang pag-aangkop kaysa sa kaayusang agad nating nakikita. Kaya ang tanong, hindi lamang paano ko aalisin ang hidwaan, kundi ano ang maaring tumubo mula sa hidwaang ito kung matatagpuan ko ang tamang sukat. Dito natin lubos na maunawaan yung buong
pamagat, hidwaan na bumubuo. Pagkatapos ay dumating tayo sa apoy, pagpapalitan, pagbabago. Ang apoy ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagbabago. Sumisiklab ito ayon sa sukat at namamatay rin ayon sa sukat. Ang mga sangkap ay nagpapalitan at ang daigdig ay nananatiling sangkaayusan, hindi dahil walang nagbabago, kundi dahil may logos sa pagbabago. Ito ang isa sa pinakamalalim na maaaring iuwi natin mula kay Heraclitus. Hindi kailangang maging static ang isang bagay upang manatiling totoo sa sarili nito. Maaari tayong magbago nang hindi nawawala ang ating sarili. Sa katunayan, maaring may pagkakataon ang pagtangging magbago ang siyang tunay na pagkawala ng sarili. Ang buhay ay hindi museo. Hindi natin tungkuling ipreserba ang sarili sa eksaktong anyo nito kahapon. Malagang tanong ay, may logos ba ang pagbabago ko? May sukat ba? May direksyon ba? May katotohanan bang unti-unting lumilitaw? Pagkatapos ay hinarap natin ang buhay at kamatayan. Hindi tinuturing ni Heraclitus ang mga ito bilang dalawang realidad na walang kaugnayan. Ang buhay, pagtulog, paggising at kamatayan ay magkakaugnay sa loob ng iisang logos at dito nagkakaroon ng kakaibang lalim ang tanong tungkol sa kadakilaan. Kung may hangganan ng buhay, hindi sapat na tanungin gaano katagal ako mabubuhay. Mas mahalaga, paano ako mabubuhay? Ano ang uri ng buhay na karapat-dapat mabuhay? Ano ang totoo? Ano ang mabuti? Ano ang nararapat sa tao bilang tao? At napakaganda ng katapatan ni Heraclitus sa harap ng kamatayan. Hindi niya pinanggap na alam niya ang lahat. Sa kamatayan ay maaring naghihintay ang hindi niya inaasahan at ang di niya akalain. May mas mahalagang aral dito. Ang karunungan ay hindi pagkakaroon ng sagot sa lahat. Bahagi ng karunungan ang kakayang huminto sa hangganan ng nalalaman at magsabi, hindi ko alam, kaya mananatili akong bukas. At pagkatapos ng mahabang pagtingin sa cosmos, ibinalik tayo ni Heraclitus sa sarili. Ito marahil ang pinakamagandang galaw sa buong panayam. Matapos natin tanungin ang daigdig, kailangan nating itanong, sino ang nagtatanong? Ang suke ay bahagi ng sangkaayusan. Hindi tayo tagamasid lamang ng cosmos na sa loob tayo ng mundong ating pinag-aaralan. Kaya ang pag-aaral sa Logos ay lagi na't simula't unang hahantong sa pagkilala sa sarili. Ngunit mababaw ang sarili. Hindi mababaw ang sarili. Sabi nga, di ba, ang mga hangganan ng tunay na sarili, hindi mo matutuklasan sa iyong paglalakbay-lakbay. Taha, tahakin mo man ang lahat ng landas, napakalalim ng kanyang logos. Maaari mong lakbayin ang buong mundo, ngunit hindi mo pa rin lubos na nalalakbay ang sarili. At dito, nagiging napakalaga ang pagpasok sa kalooban. Hindi upang makulong sa sarili, kundi upang alisin ang mga bagay na nagpapadilim sa malay tao at makita kung ano talaga ang totoo. Dito natin makikita ang arete. Hindi simpleng success, hindi ito achievement, hindi ito medalya, titulo, posisyon, kapangyarihan, reputasyon. Ang arete, ang galing na nababagay sa tao bilang tao. Ang galing na angkop sa tao. Napakahalagang tanong nito para sa ating lahat. Hindi lamang ano ang aking nagawa, kundi ano ang aking naging. Hindi lamang ano ang mayroon ako, kundi anong uri ng tao ang unti-unting nabubuo sa akin. Dahil ang ating diamond
ang ating pag-uugali, ang ating minamahal, ang ating paulit-ulit na pinipili at pinagsisikapan ay humuhubog sa ating kalooban. Sa madaling salita, ang buhay ay hindi lamang serye ng mga ginagawa. Ang ating ginagawa ay unti-unting gumagawa rin sa atin. At kaya dumating tayo sa karunungan. Ang naghahanap ng ginto ay naghuhukay ng maraming lupa upang makakuha ng kaunti. Ngunit kahit kaunti, ginto pa rin. Napakagandang larawan ng tunay na pag-aaral. Hindi kailangang marami, hindi kailangang malalim, hindi kailangang malaman kung ano ang mahalaga. Kaya nga lagi yung tatlong panganib, di ba? Pagtulog ng diwa, pagsunod sa madla, at maraming alam ngunit walang katunayan. Kaya ang tunay na pag-aaral ay hindi simpleng pagtitipon lamang, paghubog siya. Buhayin ng pagdama, kilalanin ng sarili, mag-aral ng may logos. Sa pinakahuling bayagi ng panayam, meron tayong napakasimpleng paanyaya, makinig, gumising, yumapak. At marahil dito natin matatagpuan ang tunay na kabuluhan ng pag-aaral kay Heraclitus. Hindi natin kailangan lumabas sa silid na ito na nagsasabing nakuha ko na si Heraclitus, gets na gets ko. Sa katunayan, baka iyon ay maling pagbubuod o konklusyon. Mas mabuting lumabas tayo ng may kaunting pagpapakumbaba. May nakita ako, may narinig ako, may naunawaan ako, ngunit hindi ko pa nauubos. Ito ang napakagandang diwa ng halos ganito. Nakayapak ng malapit, hindi inaangkin ng kabuuan, ngunit hindi rin tumitigil sa paghahanap. Kung meron akong iiwan na isang larawan mula sa buong panayam, hindi ito ang apoy. Hindi rin ito ang ilog. Hindi rin ito busog o lira. Ang iiwan ko ay ang taong gising. Isang taong nakatayo sa gitna ng daigdig na patuloy na nagbabago. May hidwaan sa paligid niya, may hidwaan sa loob niya, may mga bagay siyang nauunawaan, marami siyang hindi nauunawaan. May mga bagay na nawawala, may mga bagay na lumilitaw, may buhay, may kamatayan, may pagkakaisa, may pagkakaiba. At sa gitna ng lahat ng to, hindi siya tumatakbo upang agad gawing simple ang realidad. Nakinig siya. Hinahanap niya ang sukat. Pinagmamasdan niya ang kaugnayan. Tinatanggap niya ang tensyon, sinusuri niya ang sarili, at patuloy siyang nagtatanong, ano ang logos na lumilitaw dito? Marahil yan ang tunay na pamana ni Heraclitus. Hindi niya tayo tinuturuan kung paano alisin ang lahat ng hidwaan sa buhay. Tinuturuan niya tayong gumising sa gitna nito. Hindi niya pinapangakong mapipigilan natin ang pagbabago. Tinuturuan niyang makinig sa logos ng pagbabago. Hindi niya sinasabing maunawaan natin ang lahat. Tinuturuan niya tayong maging tapat sa hangganan ng ating nalalaman. At hindi niya hinihiling na magkaroon tayo agad ng huling salita. Sapat munang makinig, sapat munang gumising, sapat munang yumapak ng malapit. At marahil, kapag ginawa natin iyon, unti-unti nating matutuklasan na ang hidwaan ay hindi lamang isang bagay na kailangang lampasan. Kung minsan, kapag may logos, sukat, pakikinig at katapatan, ang hidwaan mismo ang lugar kung saan may bagong tumutubo. Siguro yun yung pinakamalalim na kahulugan ng pamagat hidwa ang bumubuo. Hindi isang pilosopiya ng kaguluhan, kundi isang paanyayang makita ang lihim na kaayusan sa loob ng pagbabago. Ang pagkakaisa sa loob ng pagkakaiba, ang katotohanan sa loob ng paghahanap,
at ang posibilidad na pagtubo sa loob mismo ng hidwaan. Kaya sa pagtatapos, hindi ko sinasabing naintindihan na natin si Heraclitus. Mas maka-Heraclitus nga kung sasabihin kong gumising tayo, makinig tayo, at patuloy na yumapak ng mas malapit. Maraming salamat sa inyong pakikinig.